So, good day po, sir. So, before po pumunta ko doon sa ANSYS, sa workbench, so, nag-draw muna ako dito ng box kung saan nakalagay yung temperatures, yung width and length niya, then yung X and Y po. So, para mahanap si X and Y, naka-base ito doon sa attendance number, which is number 21 ako doon. So, para makuha po si X, yung tens niya is nasa part po siya ng 20, 21. Kaya yung X ko ay andito siya 2 meter kasi nasa 21 to 30 siya. Kaya yung X ko ay 2 meter. Then yung Y ko naman is etong si ones. At yung 1 dito ay 10%. Kaya nagkaroon ako dito ng 0.2 meter. Kasi yung 0.10 dito sa ones na 10%, i-multiply ko siya sa X ko. Kaya nagkaroon ako ng Y na 0.2. So may given din na nakalagay na doon na temperature sa kabila na 500 degrees and dito naman sa kabila ay 25 degrees. So, sunod naman, dahil nakuha na natin si X and Y, dito ako sa CAD gagawa, which is mas madali sa akin. Kaya, yon gagawa ko ng box dito. Meron akong yung Y ko ay 0.2. I-input natin yun dito, 0.2. Then, yung 1 meter. Tapos, dudugtungan ko siya ng cup para maging buo siya. Here. Bali yung X ko na si 2 meter, nabawasan na siya ng 0.2. Inuna ko na yan, yung Y. Kaya 1.8 na lang yung natira. Then, yung 1 meter natin. Yan, nakalagay na si X and Y. So, next kong gagawin, i-extrude ko na lang siya para maging 3D na box. Then, yung haba niya na 1 meter. Ayan. Then, pagtapos ko yan, i-export ko na siya into IGES, which is yan yung kailangan. So, papangalanan ko siya ng wall IGES. So, save ko siya sa desktop. Ayan, IGES. Then, select natin yung object. Enter. So, ay na-export na natin siya as IGES na file. So, after natin export ng IGES doon, punta tayo dito sa workbench. Then, itong steady state thermal, i-drag natin siya papunta dito. Sa geometry niya, right click, import geometry, then file natin na IGES. Then, after nyan, sa model naman, double-click lang natin. Then, antayin natin na lumabas yung isang application. So, eto na siya. After niyang ma-open dito sa isang application. So, ito, ready na. Then, punta tayo sa materials. Add natin yung structural steel. Then, ito. Steady state. Insert natin temperature. Yan. Then, ito. Lagay natin siya apply.
Then, get 500. Enter. So, sa kabila naman, insert tayo ng isa pang temperature. Then, click natin here. Then, apply 25 temperature. Then, after that, kapag na-insert na natin, kapag na-insert na natin yung temperature, isolve na muna natin siya. So na, yung sizing pala natin, lipat natin siya ng, wait natin. Yan. Ito. Gawin natin siyang fine. Palitan natin. Yan, ready na yan. Then, solution. Right click, insert temperature. Then, isa pa, insert natin si total heat flux. Then, after nyan, isolve natin siya. So, yan, lalabas na yung temperature and yung total heat flux niya. So, pagkatapos, print preview. Ito na yung temperature natin. So, ito, papalitan. Lalagyan ko ito ng heat transfer. Kulang size. Then, author. Of course, yung pangalan natin. Joy P. Ayan. Then, print. Okay. So, print natin siya sa desktop. Lagyan natin siya. Gorgon niya. Temperature. Then, after nyan, yung isa naman, total heat flux. Ayan. Print preview. Then, ulitin natin, heat transfer. At author, Gorgonia. Then, print. Hold up. Heat transfer. Then, print. This. Lagay natin Gorgonia. Heat total. Heat flux. So, then yung report review. Antayin lang natin. Then, ayan na yung lalabas sa kanya. Ayan. So, palitan natin ito.
palitan natin. So, yan na. Lahat. So, yun lang. And, i-print natin. Kalimutan pang i-print. Desktop. Ayan. Replace na lang natin. So, ato na siya. Total heat flux, report preview, then yung temperature. So, yun lang po ang lahat. Have a nice day, sir. Thank you and God bless you. Happy New Year!